Heto na, proposal ng China para sa pagsasaayos di umano ng alitan nito sa Pilipinas dahil sa pag-aangkin ng China ng mga bahura sa West Philippine Sea, partikular na sa Ayungin Shoal. Ibinasura ng kasalukuyang Pangulo na si President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. kung saan ang nasabing proposal ay dati ng sinang-ayunan ng nooy presidente ng Pilipinas na si former President Rodrigo Roa Duterte. Anong proposal nga ba ito? Iyan ang ating aalamin sa videong ito. Pero bago tayo magpatuloy, ay baka naman pwede mo munang ilike itong video. Ayon sa ulat ng Reuters, March 12, 2024, ay sinabi ng kagawaran ng ugnayang panlabas ng Pilipinas na natanggap nila ang ilang mga panukalang may kaugnayan sa mga isyu sa karagatan mula sa China. Ngunit idinagdag na hindi ito maaaring isaalang-alang dahil labag ito sa pambansang interes ng Pilipinas, kung saan ang isa sa mga panukalang ito mula sa China ay naghahayag ng mga aksyon na maaaring ituring na pagsang-ayon o pagtanggap sa kontrol at administrasyon ng China sa Second Thomas Shoal. Ayon sa Pilipinas, hindi maaaring isaalang-alang ang ganitong panukala nang hindi lalabagin ang konstitusyon ng bansa, kabilang na ang international law, at ang pahayag na ito ng Philippine Foreign Ministry ay tugon lamang sa nauna ng iniulat ng Manila Times na nagsipi ng isang hindi pinangalanang ranking Chinese official na nagsabi umano na ang mga panukala ng Beijing upang isaayos ang sitwasyon sa mga di na pagkakasunduang lugar sa South China Sea ay hindi inaksyonan ng Philippine government, kung saan ayon sa isa sa mga proposal ng China upang isaayos umano ang tensyon sa mga bahura ay nagsasabi na papayag ang China na magpadala ang Pilipinas ng isang barko sa Ayungin Shoal para magsagawa ng rotation and resupply mission para sa mga tropang Pilipino na nakatalaga sa BRP Sierra Madre. Subalit kapalit naman ito, ang Pilipinas ay dapat mangako na hindi magdadala ng malalaking materyales upang palakasin ang BRP Sierra Madre. Ang lupit, di ba? Napakahusay na panukala mula sa China dahil kung sasang-ayon ang Pilipinas dito ay para na rin nating tinanggap na may kontrol ang China sa bahaging ito ng ating isla. Pero wag ka, dahil ayon sa opisyal ng China ay mayroon ng pagkakaunawaan sa nakaraang administrasyong Duterte na hindi magdadala ang Pilipinas ng malalaking materyales sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Ano na mga DDS supporters, ano ang masasabi ninyo rito? Well, para sa akin ay dati rin akong sumasang-ayon sa diskarte ng dating Pangulo bilang pagsuporta sa ating gobyerno at sa pagtitiwala na walang gagawing ikakapahamak ng mga Pilipino ang nooy dating Pangulo. Subalit hindi naman natin kasalanan na ngayon pa lamang naglalabasan ang mga palpak na desisyon noon ng Pangulo dahil wala naman tayong lahat na access upang malaman ang bawat detalye sa mga desisyon ng mga opisyal ng ating gobyerno, at ngayon nga na naglalabasan na ang mga palpak na desisyon noon ng dating Pangulo ay hindi naman siguro masamang kondinahin ang bagay na ito dahil isa ito ngayon sa nagagamit ng China upang mas pagtibayin ang kanilang claim sa ating mga isla. Pero huwag kang mag-alala dahil nagbago na ang kasunduang ito simula nang maupo si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa pagkapangulo, dahil ngayon ay unti-unti nang nakapagpapadala ng mga materyales ang AFP sa BRP Sierra Madre upang maging maayos ang lagay ng ating mga sundalo sa bahaging ito ng ating teritoryo at upang hindi agad masira ang barkong ito na sumisimbolo sa soberanya ng Pilipinas sa bahaging ito ng ating teritoryo. Kaya't sinabi ng Chinese official na sa Pilipinas, sa pagbabago ng gobyerno ay may pagbabago rin sa mga pulisiya nito. Subalit ipinatwiran nito na kung hindi umano nais ng kasalukuyang Pangulo ang panukalang ito mula sa China ay dapat pag-usapan ito sa isang lamesa. Subalit malinaw ang pahayag ng Pilipinas sa mga kalokohang panukalang ito ng China na nagsasabing lalabagin nito ang konstitusyon ng Pilipinas at maging ang international law. Kaya't anong pag-uusap pa kaya ang inaasahan ng komunistang partido ng China kung sa bawat panukala nito ay malinaw na lalabagin nito ang soberanya ng bansa dahil para na rin itong tinanggap na kontrolado na ito ng China. Kaya't isang kalokohan na lamang ang makipagkasundo pa sa kanila dahil maging ang international law ay hindi nila kinikilala. Kaya naman dahil dito ay muling naghain ng proposal ang China kung saan ay sinasabi nito na ibalik ng dalawang bansa ang nauna ng napagkasunduan nito upang humupa ang tensyon sa pagitan ng Beijing at Manila
at pinayuhan pa nito ang Pilipinas na huwag umanong gumawa ng isang unilateral na aksyon o isang desisyon na hindi kumukonsulta sa kanila. Pero paano mo naman kaya pakikisamahan ang mga hinayupak na ito kung pilit nilang inaangkin ang matagal ng pumabor para sa mga Pilipino? At dahil na rin ang pilit inaangkin ng China ay nakapaloob sa international water, ay mangangahulugan ito na kinakailangang irespeto ng dalawang bansa ang international law. Kaya't walang pakialam ang China kung ano man ang maging desisyon ng Pilipinas para dito, at lalong hindi nila maaaring ipilit ang kasunduan nilang kilalanin natin ang kontrol ng China sa bahaging ito ng ating teritoryo. Kaya't walang kasaysayan ang lahat ng iningangakngak ng China laban sa mga Pilipino. Subalit kahit malinaw na walang karapatan ng China sa ating teritoryo, ay napangangatwiranan pa rin ito na ang pagpapadala ng materyales sa Ayungin Shoal ang naging dahilan nila upang bombahin ng tubig ang ating mga barko. At iyan ay dahil sa sinasabi nilang may kasunduan na noon ang China at Pilipinas sa panahon ni Duterte na hindi magpapadala ang Pilipinas ng materyales sa Ayungin Shoal upang i-overhaul ito. At kung iisipin natin, ang nais mangyari ng China ay tuluyan na lamang masira ang barkong ito hanggang dumating sa punto na wala na itong kakayahan na panatilihin pa ang ating puwersa sa bahaging ito ng ating bahura. Dahil sa ganitong paraan, ay malaya na namang makapagtatayo ng artificial island ang China. Kaya't kahit ilang water cannon pa ang gamitin nila, ay hindi ito magsisilbing instrumento upang makuha nila ang ating mga natitirang isla, dahil hindi na katulad ng mga nakaraang pangulo ang administrasyong ito na basta na lamang susunod sa gusto ng mga Chino para lamang walang gulo at maitago ang kahihiyan ng kanilang administrasyon sa ating gobyerno. Dahil ang administrasyong ito kahit pa magmukhang mahina sa paningin ng mga Pilipino, dahil sa hindi nito pagpatol sa agresyong ito, sa huli ay mas nagiging makatwiran pa rin ng Pilipinas laban sa mga Chino, na kahit pa ang maraming bansa sa mundo ay nalalaman kung sino ang mali at nasa tamang panig sa mga pangyayaring ito, nakalaunan ay pagbabayaran din sa huli ng mga Chino. Dahil ang ganitong kaganapan ay nagpapahiwatig na nawawalan na ng diplomasya ang China, isang bagay na magbibigay ng pangil sa international law na kapag nagdulot ng mas malaking panganib, ay posibleng mai-isolate ng mundo ang mga Chino at maaari ding mauwi sa paglalabas ng isang international arrest warrant para sa pang-aabuso ng kapangyarihan ang kanilang Pangulo. The Philippines, of course, understands that widening geopolitical polarities around the world and the sharpening strategic competition between the People's Republic of China and the United States of America have become a reality permeating the regional strategic environment. But we caution against overemphasizing this reality. Such undue emphasis tends to subsume the legitimate rights and interests of countries like the Philippines, Australia, and other ASEAN member states into the interest of the so-called major countries, as if we are mere pawns with no strategic agency. It also obscures our judgment. It distracts us from calling out aggressive, unilateral, illegal, and unlawful actions for what they are: attacks against the rule of international law and the principles of the Charter of the United Nations.